Brother Johnson. Magandang hapon po sa bawat isa. Good afternoon po. Good afternoon din po doon sa mga naka-online. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon dahil na kahit na malakas po yung ulan, binigyan pa rin po ninyo ng oras o ng panahon ng ating Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. At lahat po ng ginagawa natin ito, nakikita po ng Diyos. Wala pong lingid sa Kanya. Kaya nga po sa hapong ito, atin pong tatalakayin pa rin po yung unfailing faith ng mga believers. Ano po, yung mga nakaraan, nasa third month, na atin pong tinutunghayan o pinag-aaralan, pinag-uusapan po o itinuturo sa bawat isa't isa sa atin kung ano ang yung unfailing faith po ng isang mananampalataya. Kaya, yung mga nakaraan pong linggo o buwan, atin na pong natunghayan kung paano po yung unfailing faith ni Gideon, ni David, ni Jehoshaphat, at nung last Sunday po si Nehemiah. Ano po, kung paano po silang naging matatag in spite po sa mga pagsubok o mga problema na kanilang kinaharap. At ngayon naman pong hapon ito, hindi ko na po masyadong hahabaan yung intro kasi po baka matapos tayo ng 6:00. At dito po sa ating pag-aaralan sa hapong ito, ang pag-aaralan naman po natin ay patungkol naman po sa unfailing faith po ni Queen Esther. Unfailing faith of Queen Esther. Kanina po, na pagpasok ko sa gate, kanina pong umaga, mga past 7 na po yun, mga mag-aalas 8. Meron po akong nakasalubong o may lumapit po sa akin na kapatiran natin. At itong kapatiran natin ito, nakaranas po siya na ma-hospital ng almost 1 week po. At hindi po basta-basta yung halaga na kanya pong nagastos. At ang sabi niya sa akin, Pastor, alam mo po, na-confine po ako, ganyan. Sandali lang, sabi ko. Ano ba ang ginawa mo, sabi ko? Bago ka ma-confine, ano yung ginawa mo na nakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos? Pastor, ganito po kasi nagtatrabaho po ako sa mga Koreano. Pagkatapos, ang sabi ko po, nagsishare po ako sa mga Koreano na magbalik loob po sila sa ating Panginoon, na huwag nilang kakalimutan, sabi po niya. Ganon, sabi ko. Marami naman po yung nag-respond, sabi niya. O yun, sabi ko, yan ang ayaw na ayaw ng kaaway na tayo po ay makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoon. Talagang titirahin tayo dyan. Siguradong, sabi ko sa kanya, humingi ng kapahintulutan si Satanas para ikaw ay subukin. Sabi ko, natatandaan mo ba yung isa sa mga message natin noong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo kay Peter o Pedro, alam mo ba na si Satanas humingi ng kapahintulutan sa akin para ligaligin ka? Natatandaan ho ba ninyo yun? Yung message na yon, pinahintulutan naman po siya ng ating Panginoon. Alam po ng ating Panginoon, ang bawat isa't isa sa atin, kung sino po yung mananatili sa Kanya. Kaya sabi ko sa Kanya, alam ng Panginoon na ikaw, tatayo ka pa rin sa iyong pananampalataya. Opo, Pastor. Kaya nga po, hindi ko po alam kung ano yung mababa doon sa dugo niya, na 2.5 na lang. Ang sabi ng doktor sa kanya, delikado daw, hindi, lalabas na po ako kasi pinagaling na po ako ng Diyos. Sabi niya, pinagaling na po ako ng Diyos. Yun ang declaration niya. Lumabas po sila. Pagkatapos nagpahinga siya, at alam po ninyo ang ginawa ko kanya, nang nakapagpahinga na po ako, nagtrabaho po ako, yun pa rin po ang ginawa ko. Nag-share pa rin po ako. At yung kubo po na ginagamit natin noon, nung nandito si Pastor Edwin doon sa baba po, pinalinis ko, sabi niya. At doon po, mag-share po ako, mag-Bible study ako. O, tandaan mo yan, sabi ko. Ayaw na ayaw ng kaaway yung ginagawa mo. Kaya sinubukan ka humingi. Sabi ko nga po, bakit na itanong ko po yan? Every time po, tandaan ninyo yan, every time na meron tayong ginagawa para sa ating Panginoon at nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, ayaw na ayaw ng kaawayan, lalo na pagkaluluwa. Sigurado, kukuha siya ng tabla. Lagi ko ninyo naririnig sa akin yan.
Pag nakakuha naman siya ng tabla sa inyo, ang ibig sabihin, pinahintulutan ninyo, pinayagan ninyo. Hindi po siya makakakilos sa buhay po natin hanggat hindi natin pinapayagan. Tandaan po ninyo yan. Sabi ko nga po, yung mga marurunong sa math, ano ang mas may value? Ang 0 o ang negative 0? Sino po marunong sa math? Alin po ang may value? Yung 0 o yung negative 0? Yung 0 ang may value. Kapag nakakuha pa ng 0, ang kaaway sa atin, ang ibig sabihin, pinahintulutan po ninyo. Tama po. Kaya dapat malinaw po sa atin yan. Kapag nakakakilos, nakakagawa ang kaaway, pinahihintulutan mo yan. Kung mainit ang ulo mo, umiinit ang ulo mo dahil nakita mo na maraming hugasan sa lababo, pag uminit ang ulo mo, bumigay ka doon. Ano po, bilang mananampalataya na alam mo na ang salita ng Diyos, pinagbigyan mo ang kaaway. Ano ang dapat mong gawin? Di purihin mo ang Diyos. Lord, salamat po. Marami akong huhugasan at alam ko po matatapos ito. Kapag nagbuisit ka na, nagsalita ka na ng hindi maganda, pinahintulutan mo na, binigyan mo na ng pagkakataon ang kaaway na kumilos sa iyo. Maliwanag po ba? Malinaw po. Kaya nga dito sa ating pag-aaralan po tungkol kay Queen Esther. Si Queen Esther po, kung babasahin po ninyo ang kwento niya, ito po ay nagamit po siya o ginamit siya ng ating Panginoon doon sa kapanahunan niya na siya ang magiging tagapagligtas ng salinlahi po ng Hudyo. Dahil po gustong patayin po o lipulin po lahat ang mga Hudyo. Noong panahon pa po ni Queen Esther. Kaya nga po dito sa ating pag-aaralan, sa hapon pong ito, hayaan po ninyo na naikwento ko kahit na maikli lang po. Kasi po ito 10 chapters. Iikliin na lang po natin. Kung ano lang po yung importante, yun na lang po ang aking ikukwento sa inyo. Si Queen Esther po, siya po ay ulila. Ang ibig sabihin, wala na siyang mga magulang. Siya lang ang nag-iisa, wala po siyang kapatid. Pero meron po siyang pinsan. Sino yung pinsan niya po? Kung binasa ninyo, kung alam ninyo ang kwento ni Queen Esther. Si Mordecai. Itong pinsan niyang ito po, dahil nga walang magulang tong si Queen Esther, si Esther, dahil siguro ito namatay doon ng kapanahunan po ng pagsasakop ng Babylonia o ng mga malalakas na mga nasyon. Alam po ninyo bakit nangyari yung sakupin ang Israel o ang Jerusalem ng mga bansang malalakas? Dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Kaya po hinayaan ng Diyos na sila ay sakupin at magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay po sila. Napunta po sila sa mga iba't ibang lugar, sa iba't ibang nasyon, sa iba't ibang bansa. Kaya po, itong si Mordecai at saka po si Esther, napunta po sila sa paghahari o sa kaharian po ni Haring Xerxes. Ito pong haring ito, siya po yung hari ng Persia. Ang sinasakupan po na nakaharian po ni Haring Xerxes, napakalaki po. From Persia to Ethiopia. Nandiyan ho ba yung mapa? Kung makikita po ninyo yan, lahat po yan, yung kulay na yan, na parang orange po, yan po yung sinasakop po ni Haring Xerxes. Halos kalahati po ng mundo sa kanya na. Kaya ganyan po ka-powerful itong haring ito. Pero nandyan po sila, Mordecai at saka po si Esther. Kaya nga po dito natin makikita kung paano po, habang pinag-aaralan natin, dito natin malalaman, makikita kung paano itong si Esther at si Mordecai ay ginamit ng ating Panginoon. Kung paano po yung favor ng ating Panginoon sa dalawang ito. Kaya nga po,
makikita natin dito doon sa chapter 1 na si Haring Xerxes, naghanda po siya ng isang piging na malaki. Parang piyesta po. Inanyayahan niya yung lahat po ng mga may katungkulan sa gobyerno, lahat ng mga mayayaman, inanyayahan niya po doon sa kanyang palasyo. At ang palasyo niya po ay nakatayo sa sentro, sa Susa. Itong Susa na ito po yung capital ng Persia. Parang ang Philippines po, ano ang capital ng Philippines? Alin po? Akala ko letter P. Manila. Kung yung Manila po, yan po yung Susa, nandyan si Haring Xerxes, pinatawag niya po lahat ng mga gobernador, basta lahat po ng matataas, yung sa military, yung mga mayayaman, yung mga impluensyang tao. Alam po ninyo kung gaano katagal po yung kanyang pagdiriwang, kung paano niya ipagmayabang yung kanyang kayamanan, yung kanyang kaharian, 180 days. 180 days. Ikaw naman ba na maghanda ng 180 days? Kaya pagkatapos po ng handaan, naisanla mo na lahat. Wala ka ng bahay, wala ka ng sasakyan, wala ka na lahat. 180 days, paano mo pakakainin yung mga taong yan? Siya, 180 days. Para lamang ipagmayabang niya yung kanyang kaharian. At pagkatapos po ng 180 days, ito pa yung ginawa niya. Para lang doon sa Susa. Yun, buong, yun, Persia eh. Kung yung nasasakupan niya, yung 180 days. Nagpahanda pa po siya ng 7 araw. Pagkatapos ng 180 days, meron pa pong 7 araw siyang inihanda para sa kanyang mga kababayan. Yung mismo doon sa Susa. Kung dito po sa Angeles, ito na pong buong Del Rosario na lang. Inimbitahan niya rin yung mga mayayaman for 7 days. Alam po ba ninyo kung anong pinagbili niya doon sa kanyang mga utusan? Mga kasama niya? Sabi niya po, sige, walang limit ang alak. Ang alak po nila, ang pinainom niya doon, yung alak na iniinom po ng hari. Kaya ang ibig sabihin, first class po yan. Number 1 po yung pinainom niya. Walang limit. Sige, sabi niya. At sa madaling salita po, noong ika-7 araw na po, noong isang linggo na yon, yung 7 araw po na yon, siyempre, masaya si Xerxes. Ang Haring Xerxes, naisip niya, ipagmalaki niya yung asawa niya, yung reyna. Ngayon po, tinawag niya yung mga eunuch, yung kanyang mga inuutusan. Puntahan nga ninyo si Reyna Baste. Ang pangalan po ng Reyna, si Baste. O Bastay. Si Basti. Ngayon, pinuntahan naman po nila. Pinapatawag ka ng mahal na hari, isuot mo yung damit mo ng pang-Reyna, suot mo yung corona. Si Reyna Baste po, nagdaos din po ng piging. Para sa mga kababaihan naman. Siguro busy po siya. Tinanggihan niya ngayon yung paanyaya po, yung utos ng hari. Hindi ba meron tayong kasabihan? Yung utos po ng hari, hindi kailanman mababali. Kaya po may karampatan pong parusa yan. Kaya dito po sa ating pag-aaralan ngayon, dahil nga po, nagalit ang hari. Natural, 180 days kang masaya, pinagmalaki mo yan sa mga nanunungkulan. Pagkatapos yung 7 araw, yung 1 linggo naman, para naman doon sa alam po ninyo yung mga bisita niya doon sa 7 araw na yon, magbuhat po sa mayaman, hanggang doon sa mga dukha. Lahat. Wala po siyang pinili doon. Imbitado po lahat yan. Kaya dito makikita po natin na dismaya si Haring Xerxes sa ginawa po na hindi pagsunod ni Reyna Basti. Kaya nga po dito, pinatawag po ni Haring Xerxes, yung kanyang mga advisor. Noon po, may mga advisor yan, yung mga eunuchs, yung pinakamalapit sa kanya. At dito po natin uumpisahan kung paano po yung buhay po
ni Esther at ni Mordecai. Ano po? Dito po natin umpisahan. Kaya nga po, dito sa chapter 1 ng Esther, verse 10 to 12, ang sabi po diyan, on the seventh day, when King Xerxes was in high spirit from wine. Malasing na, Jenny. Nepo, gusto mo naman 180 days kang nakikipagsalamuha sa mga iba't ibang klaseng tao. Natural. Inom-inom ka kahit konti-konti lang doon sa 180 days. Lasing ka eh. Nepo, ingkay. Nag-extend pa siya ng 7 days, ng 1 week. Natural. Siguro po, tinamaan na dito si Haring, Xerxes. Kaya nga, ganyan niya naisipan na ipagmalaki yung asawa niya. Pero itong asawa naman niya, pinahiya siya, yung reyna. Kaya ano po ang sabi? He commanded the 7 eunuchs who served him. Si Mehuman, Vista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, and Karkas. Pangasantingan lagyon po. Baka kayong mga bagong mag-asawa, gusto nyong bigyan ng pangalan yan. Ang gagandang pangalan po yan. Kakaiba. Wag na ninyong pakahaba-haba pa. Ito na lang. No? Madali pang tandaan. Sa verse 11 po, to bring before him Queen Basti. Basti. Wearing her royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. But when the attendants delivered the king's command, Queen Basti refused to come. Then the king became furious and burned with anger. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito. Pinapasalamatan ka namin dahil tunay nga po na tapat ka at mabuti ka sa amin. Hindi po ako magsasawa, hindi po kami magsasawa na lagi namin bibigkasin sa aming mga labi na tapat ka, mabuti ka sa amin. Maraming salamat po sa bawat isa't isa na nagbigay muli ng kanilang panahon, ng kanilang oras upang makadalo, upang makapunta, makapasok, Panginoon, sa iyong sanktuaryo upang sambahin ka, purihin ka, at pasalamatan ka, at pakinggan ang iyong banal at buhay na salita. Panginoon, hayaan mo po na ang bawat salita mo na maririnig namin, maitatak po ito sa aming mga puso. Buksan mo, Panginoon Diyos, ang mata ng aming pangunawa, ang mata ng aming puso, upang lalo pa naming maunawaan, lalo pa namin, Panginoon, yakapin ang iyong mga salita. Panginoon, maraming salamat din po sa mga bisita po namin sa hapong ito. At alam ko po, hindi po aksidente at walang aksidente sa inyo, Panginoon. Ito po ay nakatakda, Panginoon, kung bakit naririto sila upang marinig nila ang salita mo, ang makapangyarihang salita mo, at ipaalam sa kanila na mahal mo po sila, Panginoon. At ayaw mo silang mapahamak o mapunta sa impyerno, Panginoon. Ang gusto mo, makasama mo sila. Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon Diyos. Dalangin ko rin po, Panginoon, na ang bawat salita na lalabas sa aking bibig o bibig kasing ko ay magmumula lamang sa inyo. Empower me, Lord. Lukuban mo po ako sa iyong presensya, Panginoon. At kumilos ka sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po. Muli, sa iyo lamang po ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. At dito po, makikita po natin dito, o nalaman na po natin, natural, kapag meron kang iniutos, lalo na, meron kang katungkulan, pagkatapos, meron pong isinagot sa iyo, yung inuutusan mo, yung under sa iyo, ano po ang feelings mo? Hindi ba mabigat ang kalooban mo? Masama ang loob mo? Si Haring Xerxes, ganito po yung kanyang naramdaman. Reyna niya, First Lady, ang pinagagawa lang, isuot yung kanyang damit, isuot yung korona niya, pumunta sa hari para ipagmalaki siya. Pero may bastage po. Hindi siya pinagbigyan
ni Basti, ni Reyna Basti. Kaya po dito mag-uumpisa ngayon yung kwento po ni Esther. Alam po ninyo, ang pangalan po ni Esther sa Hebrew, ano po yan? Hadassah. Hadassah po yung pangalan niya talaga. Pero nung nakupkupin po sila, dito nga sa kaharian po ni Xerxes, napalitan po yung pangalan niyang Esther. Kaya dito po, mababasa po natin dito o malalaman po natin yung plano ng ating Panginoon sa bawat isa't isa po sa atin, talagang hindi po natin alam. Pero doon sa Jeremiah 29:11, ang sabi po na nakasulat doon, "For I know the plan I have for you." Sabi po ng salita ng Diyos. Ano po? Plan, sabi, declares the Lord, plans to prosper you and ano po ang sabi? And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ito ho ba ay totoo sa buhay po ni Esther? Ni Mordecai? Tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos kahit kailanman, hindi po magbabago po yan. Mawala po ang lahat. Ang salita ng Diyos mananatili pa rin po. Ilang taon na ba ang salita ng Diyos na gustong wasakin, burahin ng mga ibang lahi? Pero bakit hindi nangyayari? Dahil ang salita ng Diyos kahit kailan, hindi mo mabubura yan sa lupa po. Hanggang nabubuhay po tayo, hanggang magtapos po ang mundong ito, ang salita ng Diyos mananatili pa rin. Ano pa po yan? Sa Isaiah 55 verse 8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Yan po ang salita ng ating Panginoon kung paano po nangyari sa buhay po ni Queen Esther. Kaya nga, umpisahan po natin. Paano po ngayon naging reyna si Esther? Kung babasahin po natin yan, ano po? Dahil nga doon sa ginawa ni Reyna Basti, ano po? Nalungkot ang haring si Xerxes. Kaya nga po, napansin ito ng kanyang mga eunuch, yung mga kanang kamay niya po. Ang sabi po ng mga eunuch na ito, "Mahal na hari, bakit hindi po kayo maghanap?" Sabi niya. Sabi po nila, "Ng maganda at magandang babae na ipapalit kay Reyna Basti." Natuwa naman po ang hari doon sa suggestion po nila. Kaya po dito makikita natin na pinagawa po yan ng hari. Dito po sa ating pag-aaralan ngayon, dito sa chapter 2 po, yung before po yung verse 5, ano po? Noong pong sinabi sa kanya ng mga eunuch ito, napawi po yung galit ng hari, si Xerxes. Kaya nga po si Haring Xerxes, sabi niya, naisip, dahil bakit siya malungkot, naiisip niya yung ginawa ni Reyna Basti. At meron po kasi siyang inutos. Ano yung inutos niya? Yung maghanap. Sinunod niya po yung payo noong mga advisor niya, yung mga eunuch, na maghanap siya na mas maganda, mabait, sexy, na ipapalit kay Reyna Basti. Ginawa po yan. Ano po? At ang sabi po noong eunuch, bakit po hindi ninyo ipamahala yan kay Hegai? Siya po yung bahala na mag-asikaso. Hindi ho ba ang sinasakop niya ay buong Persya? May 127 po na lalawigan yan. Ano po? Ngayon, magpapa-beauty contest siya para makapagpili siya na papalit kay Reyna Basti.
Kung 127 po yan nalalawigan, sabihin natin na isa-isa na lang yan. 127 po na mga babae ang sasali po dyan. Ano po? Pero sabihin natin na times 3 na lang po natin. Ilan po yung ang ano po doon? Yung 127 times 3. 21 carry 2, 6. Mahigit po 300. Ano po? 300 na kababaihan yung sasali sa beauty contest na yan. Para lang makapili si Haring Xerxes na ipapalit niya kay Reyna Basti. Tingnan po ninyo yan. Napakarami. Isa-isa po yan na haharap sa hari para kung sinong magustuhan ng hari. At dito po, makita natin, kung babasahin po ninyan, si Hegai po, yung pinamahala dito sa, ano po na ito, sa contest na ito, ano po, kaagad-agad nung makita niya si Esther, nabighani na po siya. Yung mata niya, nakita niya kaagad. Napakaganda po ni Esther. Ano po? Kaya ano ang ginawa ni Hegai? Binigyan niya kaagad ng pagkain. At pinagpili niya kaagad ng matitirhan, yung magandang matitirhan po. Binigyan niya rin po ng 7 katulong. Itong si Esther. Ganyan po yung favor na meron si Esther. Kaya dito po sa sa chapter 2 verse 5 to 7, now there was in the citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin. Tandaan po ninyo, no? Tribe of Benjamin, tribo po ng mga Benjamites. Named Mordecai. Si Mordecai po ay sa lahi po o sa tribo po ng Benjamite. Ano po? Mordecai, son of Jair, the son of Shimei, the son of Kis. Tandaan po ninyo yung mga pangalan na yan at mamaya i-explain po natin. Explain ko po. Verse 6, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon. Among those taken captive with Jehoiachin, king of Judah, Mordecai had a cousin named Hadassah, ito po si Esther, whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. At makikita po natin, kung babasahin pa rin po natin yung kwento na yan, pinalaki po ni Mordecai si Esther ayon po doon sa tradisyon po ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po, kapag maliliit po yung kanilang mga anak, nasa po yan, 5 ata o 6 o 7 years old po, itinuturo na po sa kanila ang Torah, Pentateuch, yung mga isinulat po ni Moses. Alam po ba ninyo kung ano yung Torah? Yung Pentateuch. Yan po yung 5 aklat ng Old Testament. Yung nauuna pong 5 aklat ng Old Testament. Yan po yung master ng mga Hudyo. Kahit na hanggang ngayon po, alam po nila yan. Yung pong Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan pong 5 yan. Master po nila yan. Kaya kung mapapansin ninyo, binabasa ninyo ang Biblia, si Jesus, ilang taon pa lang siya, nagtuturo na po siya, alam na po niya lahat yan. Tinuruan po siya ng kanyang mga magulang. Kaya nga po si Mordecai, itinuro niya ito kay kay Esther. Kung paano po sa panahon po ng ninuno nila na si Abraham at kung ano ang nangyari kay Abraham. Ano yung kwento noong nasa sa Ehipto po sila? Kung paano sila pinalaya ng Panginoon. Ano yung mga milagro doon? Pagkatapos, nung naglalakbay po sila sa disyerto, ano yung mga milagro? Humingi sila ng pagkain, binigyan sila ng pagkain ng mga anghel, yung pong mana. Humingi sila ng karne, binigyan po sila ng napakaraming pugo. Sa gabi, yung pillar of fire, yun po yung liwanag, yun ang pinakailaw nila para hindi sila lamigin at nakita nila yung kanilang dinadaanan. Sa umaga naman po, yung
pillar of clouds para hindi po sila mainitan. Yun po yung nagiging pinakabubong nila. At yung kanilang mga damit po, yung kanilang mga tsinelas, hindi po naluma, hindi napudpod. Kinuwento po lahat ni Mordecai yan kay Esther. Even po yung pagtawid po nila sa Red Sea. At kung paano sila nakapasok sa lupang pangako, ikinuwento po lahat yan ni Mordecai kay Esther. Hanggang sa kasalukuyan kung ano nangyayari sa kanila. Bakit nandoon sila? Sa nasyon na yan, sa Persia na yan. Kinuwento po lahat ni Mordecai kay Esther. Dito po makikita natin kung paano po itong si Esther, talagang meron siyang pagsunod. Nagpapasubmit po siya kay Mordecai sa lahat ng kanyang sinasabi. At dito po natin, bakit ganito na lang yung pabor ng Diyos kay Esther? Isa lang po yung kasagutan dyan, dahil naging masunurin po si Esther. Kaya dito po sa ating pinag-aaralan, noong nagkaroon po ng pabor si Esther kay Hegai, alam po ninyo, ang tradisyon po noon, kapag napili si Esther, merong 1 taon po na aalagaan yan. Sino po yung nakapanood na ng pelikula na yung mga reyna o yung mga prinsesa, merong nagpapaligo sa kanila. Pinapaliguan po sila. Ito po si Esther, ganito po yung ginawa sa kanya. 6 na buwan. Pinapahiran siya ng langis para po gumanda, kuminis yung kanyang balat. Tapos noon po, 6 na buwan naman po siyang pinapahiran din ng pabango. Mantakin po ninyo yon. 1 year. Tayo sa panahon lang po natin, pag pumunta kay Belo, nagpunta ka ngayon, mamaya-maya, okay ka na. Kung ano yung pinapalit mo sa katawan mo, kung ano yung pinakinis mo sa iyong katawan. Tayo po, kayo po mga babae, marami kayong ginagamit na pampaputi, pampakinis para gumanda po kayo. Pero ilang pong ilang araw po ninyong ginagamit, ilang buwan po. Si Esther, 1 taon. Kaya nga po, nung iniharap siya, natural, hindi ko po alam, hindi natin alam, pang-ilan si Esther bago siya humarap sa Haring Xerxes. Sabi ko nga po, kung 300 plus na lang yun, pang ilan kaya siya? Nasa kalagitnaan ba siya? Pang 150 ba siya? Pang 150 ba siya? At nung makita po siya ng hari, o makita siya lahat ng mga nandoon sa bulwagan po, kung nasaan ang hari, nabighani po ang lahat. Di ang ibig sabihin, magandang-maganda si Esther. At naghahalimuyak, sumisingaw. Itang banglo na, yung bango niya. Ikaw naman, 6 na buwan kang pinaliliguan, kinakaskasan ng pabango. Ano ba naman ang amoy mo? Mabango ka. At saka napakaganda ng kutis. Natural, hindi nabibili dyan. Nandun lang sa loob ng palasyo. Binabantayan yan. Si Hegai po ang merong, merong responsibilidad. Kaya inalagaan niya ng mabuti si Esther. Doon pa lang makikita na natin yung favor ng ating Panginoon, kung paano ginamit ng ating Panginoon si Hegai na natuon kaagad ang mata po, napansin niya kaagad si Esther. Yun po yung pabor sa isang taong masunurin sa kanyang mga nakakatanda. At lalong-lalo na po sa Diyos. At dito po makikita po natin, dito sa chapter 2, verse 20 po, but Esther kept secret her family background and nationality just as Mordecai had told her to do. For she continued to follow Mordecai's instruction as she had done when he was bringing her up. Tingnan po ninyo. Pinagbilin po ni Mordecai sa kanya. Napili ka ngayon ng mahal na hari. Kasi po talagang numakita siya ng mahal na hari, si Xerxes. Talagang hindi na po natanggal yung kanyang paningin kay Esther. At kaagad-gad, nahulog po yung kanyang puso. Inibig niya
Minahal niya. Kung babasahin po ninyo yung kwento na yan, inibig kaagad po ni Haring Xerxes si Esther. At ano po ang ginawa niyan? Natural, binihisan niya po ng bihis reyna at ipinatong yung korona bilang reyna po. Ano po? Kaya nga, itsopwera na ngayon si Basti sa ginawa niya. Ano? Dito po makikita natin kung ano yung pinagbilin ni Mordecai kay Esther. Huwag mo munang sasabihin. Huwag mo munang ibubulgar yung iyong pagkatao, yung lahi mo kung saan ka galing. Huwag mo sasabihin na ikaw ay isang Hudyo. Huwag mo sasabihin. Sinunod po yan ni Esther. Ano po yung aral dito? Kayong mga kabataan, ano ang aral na mapupulot natin dito? Ang sabi po na Proverbs chapter 19 verse 20, ito po yung aral. Listen to advice and accept discipline. And at the end, you will be counted among the wise. Listen to advice. Yung mga kabataan po ngayon, kapag binibigyan sila ng advice ng kanilang mga magulang o dinidisiplina sila, komo may trabaho na kayo, ang gagaling ninyong sumagot sa mga magulang ninyo. Para bang kayo na lahat ang gumawa. Kung uutusan kayo, wait! Yung wait pala, sa susunod na isang linggo pa, gagawin. Pero ano ang sabi ng salita ng Diyos? Na nakasulat sa Proverbs chapter 19 verse 20, listen to advice and accept discipline. Tandaan po ninyo, wala pong disiplinang nasisiyahan ka o magaan. Kapag nadidisiplina ang isang tao, tandaan po ninyo, tayong lahat natikman po natin, masakit po yan. Bakit masakit? Kasi totoo. Amen, mga kabataan. Napakahirap yatang mag-amen. Pero yan po ang salita ng Diyos. At ano ang sabi? And at the end, you will be counted among the wise. Counted. Mabibilang ka sa mga matatalino. Maalam. May nalalaman. Ano pa po ang sabi ng Proverbs 23 verse 22? Listen to your father who gave you life. And do not despise your mother when she is old. Sa panahon po natin, kabaligtaran yata yung nakikita natin ngayon. Masyadong matatapang ang mga bata ngayon kung sumagot sa mga magulang. Pero ang salita po ng Diyos, listen to your father, makinig kayo sa inyong mga ama. At sabi niya, who gave you life? And do not despise your mother when she is old. Huwag po ninyo, kapag matanda na yung mga nanay, mga magulang po ninyo, huwag po ninyong gawin na dalhin ninyo doon sa mga home for the aged. Na yung ibang tao ang mga mag-aalaga. Alagaan po ninyo. Alagaan natin yung mga magulang po natin. Nalain po natin. Ephesians chapter 6 verse 1 up to 3. Ano po ang sabi? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama ho ba? Yung sumunod tayong mga anak sa ating mga magulang? Tama po ba? Mga anak, mga kabataan, tama ba na sumunod kayo? Kakaiba po tayo ngayon sa panahon natin, sa henerasyon po natin. Sigurado kayo, napapansin din ninyo yan. Pero ang salita ng Diyos, hindi po magkakamali. Ano ang sabi pa? Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Old Testament, Proverbs, sabi, Old Testament yan. Pero sa New Testament, nakalagay din po. Ito bang sa Proverbs na ito at saka itong nasa Ephesians sa New Testament, ang salita ng Diyos,
Nangyari ba sa buhay ni Esther? Nangyari po ba yung pabor na yon? Bakit siya pinagpapala? Bakit may pabor ang Diyos kay Esther? Dahil meron siyang respeto kay Mordecai na kanyang pinsan na naging tatay-tatayin niya. Para ba bang pag may hinulog ako dito na karayom, maririnig natin yung pagkahulog eh. Tahimik na tahimik. Esther, reyna na napili, pero hindi pa rin siya nagmalaki sa kanyang pinsan. Hindi niya pinagmalaki yung posisyon niya. Sa chapter 3 po, kung babasahin po natin yan, dito naman lumitaw yung isang karakter na si Haran. Ano po? Hinirang si Haman po, si Haman. Hinirang siya ni Haring Xerxes na maging prime minister. Ang ibig sabihin, pangalawa siya ngayon sa katungkulan po. Ito pong si Haman, dahil nga prime minister siya, ito ang ugali nito, mayabang niya. Ang gusto niya lahat, pag dumaan po siya dyan, halimbawa dumaan siya dito, lahat ng dadaanan niya, kayo, kung dadaan ako dyan, kunwari ako si Haman, pag dumaan na po ako dyan, dapat kayong lahat yuyuko at luluhod sa harapan ko. Yun po yung gusto niya. Kaya nga po, si Mordecai naman, mahilig tumambay ito doon sa gate. Kung halimbawa, ito po yung palasyo. Dito yung trono ng hari. Diyan siya lagi nakatambay sa gate na yan. Si Haman, tuwing dadaan po dyan, hindi yumuyuko. Si Mordecai, napansin po ng mga kasamahan niya yan. O teka sisiklod. O teka yuyuko. Sabi po ng mga kasamahan po ni Mordecai, ang lagi po sinasabi ni Mordecai, kasi Hudyo ko eh. Hudyo ako. Mamaya po, titignan natin yan. Po yung, sabi ko sa inyo, yung tribe of Benjamin, Benjamin, tandaan po ninyo yan. Si Shimei, si Kis, tandaan po ninyo yan. At dito po, makikita natin. Kaya, tuwing dadaan na lang si Haman, doon sa gate na yan, at nandun po, si Mordecai, talagang naiinis siya. Siya lang ang hindi yumuyuko kay Haman. Kaya nga, napuno ngayon si Haman. At dito po, pagbabasahin po natin yan, si Haman po, nasa lahi po siya ni Agag. Kung alam po ninyo, si Haring Agag, noong kapanahunan po ni Haring Saul. Mamaya po, anuhin po natin yan. Papasadahin po natin. Kaya naman pong itong si Haman, nung isang sandali, nawala ako. Nung si Haman nga, prime minister siya, at itong si Mordecai po, hindi po siya yumuyuko, nagagalit po si Haman. At dito po makikita natin na gumawa po nagsuggest po siya sa hari. Ang sabi niya, mahal na hari, meron pong lahi dito sa inyong kaharian na may sarili po silang batas na sinusunod. Kung ito po ay magpapatuloy, sabi niya, magiging problema ito. Kaya nga po, noon si Haman talagang second in command po siya. At ibinigay po ng hari sa kanya yung singsing. Ng singsing ng hari. Hindi ba, noon pong kapanahunan na yon, kapag, halimbawa ito yung sulat ng hari,
kapag tinatakan po yan doon sa singsing niya, ang ibig sabihin, wala na pong pwedeng magbago dyan. Yan na po yan. Ano po, ganyan po makapangyarihan si Haman. Kaya nga ang sabi niya, mahal na hari, itong mga lahing ito, na may sariling mga kautusan, ano po, na sinusunod nila, baka balang araw po magiging problema natin yan. Kaya nga, nagpagawa siya, pwede hubang mag-suggest, siguro, sabi po ni Haman, pwede hubang mag-suggest na gumawa ka ng kautusan. Ano po? Si Haman po, nasa sa kanya yan na yung kapangyarihan. Kaya nga sabi ng hari, sige, gawin mo na. Kaya nga, nagpalabas po siya ng utos. Ano po yung utos na yon? Na ang lahat po ng Hudyo, ano po, nagbayad po ng 350,000 na pilak po. Naglagay po siya. Sabi niya, mahal na hari, ito po yung 350,000. Ilalagay sa kaban ng ano po ninyo, ng kaharian ninyo. Bala mo seli na lang, beyara na ang ngini. Dening Hudyong areni. Ano po? Para patayin lang sila. Napapatayin po sila. At sabi po niya, sige, sabi po ni Haman doon sa kanyang mga gumawa kayo ng sulat na kanya-kanya, yung kanyang-kanyang lingwahe po. Natural, kung ito po yung yung Pilipinas, na po, sige, gumawa kayo ng sulat ng Kapampangan, ng Tagalog, ng Bisaya, Ilocano, Waray, lahat po, para maunawaan lang ng mga bawat tao. Kaya dito po makikita natin, na napaka yan, napakatindi po yung ginawa ni Haman. Si Esther naman po, alam ninyo, yung ugali niya. Bakit ganito si Esther? Bakit yung favor ng ating Panginoon ay nasa sa kanya? Si Queen Esther po, marunong siyang magpasubmit. Sinubmit niya yung sarili niya sa isang taong makadiyos. Favor pa rin po kay Esther. Tingnan po ninyo, merong isang lalaki, pinsan niya, na may takot sa Diyos, na nag-alaga sa kanya, itinuro sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. Kaya si Esther, meron po siyang yung mapagpakumbaba, yung mapag-submit, mapagpailalim. Marunong siya magpailalim doon sa nakakatanda sa kanya. Yung nagturo po sa kanya, ayon sa salita po ng ating Panginoon. Kaya po dito, makikita po natin, nung nangyari po yan, noong gumawa ng ganyan ng batas si Haman, natural po, pinakalat niya yan sa buong lalawigan, doon sa 127 na lalawigan. Nabalitaan po ngayon ni Mordecai. At dito po, sa ikalawa po nating tatalakayin, si Queen Esther empowered herself through fasting. Nung malaman po ni Mordecai, yung kautusan na ginawa po ni Haman, siyempre may lungkot siya. Ang ginawa po ni Mordecai, tinanggal niya yung damit niya, nagsuot po siya noong saklot, yung sako. Pagkatapos nilagyan niya po ng abo yung ulo niya. At siya po ay naglakad sa Susa. Sumisigaw siya. Pinakita niya talaga na namimighati siya. Ganito niya po kamahal ang kanyang bayan, ang kanyang mga kalahi. At nandun po siya, pumunta siya doon sa pintuan po ng palasyo. Kapag ganon ang iyong itsura, ang kasuotan mo, hindi ka pwedeng pumasok sa palasyo. Sa ibang lalawigan po, nabalitaan din ng mga Hudyong yan. Kaya nga po, sila, namighati rin po sila, nalungkot din po sila. Yung mga iba po, kung ano yung ginawa ni Mordecai, nagsuot din po sila ng sako, naglagay sila ng abo sa kanilang ulo. Dahil po, uubusin talaga silang lahat. Alam pa po ninyo ang nangyari dito? Noong ginawa po ni Haman yan, nag-casting lot po sila. Kaya po yung Purim na tinatawag, hanggang ngayon po sineselebrate ng mga Hudyo yan. Yung pagkaligtas nila sa tiyak na kamatayan, uubusin po sila. Kaya dyan po, meron pong date yan.
na pinagpilian po nila kung kailan. Alam ko po yan, sa ika-13 ng buwan ng ika-12 taon. Doon po mangyayari, yan pong gagawin ni Haman. Uubusin po nila lahat ang mga Hudyo. Kaya po dyan, nabalitaan ni Queen Esther sa kanyang mga katulong na babae kung ano ang nangyayari kay Mordecai. Ang ginawa po ni Queen Esther, tinawag niya yung isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Pinapunta niya si Mordecai. Nagpadala ng damit para magbihis palitan ni Mordecai yung damit niya. Pero si Mordecai po, ayaw niya. Bumalik po yung inutusan ni Queen Esther. Pagkatapos, sinabi po, ayaw po ni Mordecai. Pinabalik niya po, itanong mo nga kung ano ang kadahilanan, bakit siya ganyan. Sabi niya. Ngayon po, nung pinabalik, kinuwento po ni Mordecai, yung kautusan, yung ginawa ni Haman na utos. At hindi lang po yun, para para hindi sabihin ni Queen Esther na gumagawa lang ng salita si Mordecai, binigyan niya ng kopya doon sa kautusan na pinalabas po ni Haman, na tinatakan niya po. Binigay niya po yun. At bumalik po yung inutusan, kinuwento lahat, pinakita po lahat kay Queen Esther. Si Queen Esther naman po, sumagot naman doon po sa kahilingan ni Mordecai. Ang sabi niya, alam mo naman, merong kautusan, sabi niya, ang hari. Kung sino man yung pupunta o papasok na lamang doon sa kanyang kwarto na yon. Kung ito yung ng hari, yung bulwagan. Kung sino man yung papasok doon na hindi siya pinatatawag ng hari, siguradong kamatayan ang parusa. Kaya nga po, sinabi rin po anong katulong niyan. Bumalik na naman. Meron na naman pinasabi. Alam mo, sabi niya, sabi ni Queen Esther doon sa ito ang sabihin mo. Alam mo, 30 araw na akong hindi pinatatawag ng mahal na hari. Kaya nga po dito, ang sabi sa kwentong ito. Doon po sa chapter 4 verse 12 up to 17. When Esther's words reported to Mordecai, he sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Kasi sinabi po ni Esther, alam mo naman, hindi ka basta-basta makakapasok. Makakapunta sa mahal na hari. Pag pumunta ka ron, siguradong patay. At 30 araw na ako hindi pinatatawag ng hari. Sabi po ni Esther, o yung pinasabi niya kay Mordecai. Kaya po, ito naman yung sagot ni Mordecai sa kanya. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. Huwag mong iisipin na ikaw ay nandyan sa palasyong yan. Sabi po ni Mordecai kay Esther, na ikaw ay maliligtas. Sabi sa 14? For if you remain silent at this time, kung ikaw ay mananahimik sa oras na ito, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. Pwede naman po na sa ibang lugar may maliligtas na mga Hudyo. Ang sabi? But you and your father's family will perish. Mauubos kayo dito sa lugar na ito. Sabi niya, mauubos lahat ng mga Hudyo. Kahit na ikaw. Sabi po ni Mordecai. Ang sabi pa? And who knows? Ito po yung maganda. Pakinggan po ninyo ng mabuti ito. Dito makakapulot po tayo ng lesson. Ang sabi ni Mordecai kay Esther, and who knows but that you have come to your royal position for such a time as this? Malay mo, sabi ni Mordecai. Kaya nandiyan ka sa posisyon na yan, ano ang sabi? May gagampanan ka
na mahalaga. Hindi po alam yan ni Esther. Bakit nandun siya? Bakit siya ay napili na maging reyna? Yun pala, ito po yung purpose niyan. Kaya nga, yun binasa ko po sa inyo, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ano po? Hindi alam parehas ni Mordecai yan at saka ni Esther. Kaya dito pa lang po nakita na discern. Nalaman po ni Mordecai. Malay mo nga, Queen Esther, kaya nandiyan ka, meron kang purpose. Tayo po hindi natin alam. Bakit nandiyan tayo sa mga posisyon po? Kung anong meron tayo ngayon, nakaposisyon tayo. Ano kaya ang plano ng Diyos? Diyan sa posisyon na yan, bakit nandiyan ka? Manahimik ba? O para gawin yung pinag-uutos ng ating Panginoon? Ang sabi ko nga po kanina sa CEO ko, opo, marami sa atin, naghahanap po tayo ng posisyon o ng ministry sa loob ng church. Ano po? Hindi po masama yan. Pero alam mo ba ninyo na meron itinagubilin na responsibilidad ang Panginoong Hesus sa atin nung bago po siya umakyat papunta sa langit? Ano po yung responsibilidad na yan? Go. Go. Humayo kayo para ano? Make disciples. Ipahayag ninyo ang mabuting balita. Kaya kung nagsisiksikan po tayo dito sa loob ng church para mag-ministry, individual po yan. Ang dami natin dapat gawin. Tama po ba? Bawat isa po sa atin, yan po yung responsibilidad po natin para ipahayag ang mabuting balita. Si Esther po, hindi niya alam to. Pero, inano ng Panginoon kay Mordecai, malay mo, kaya pala nandiyan ka. Yan pala yung purpose mo para i-massive ang lahi ng Hudyo. Kaya ano po ang sabi pa dyan? Sa verse 15, Then Esther sent his reply to Mordecai, Go, gather together all the Jews who are in Susa, and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I, my attendants, will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all of Esther's instruction. Hindi po sumagot dito si Esther. Hoy, Mordecai, reyna na ako. Huwag mo akong uutusan. Si Queen Esther po, kahit na nasa posisyon na po siya, kung ano po yung advice ni Mordecai sa kanya, huwag mo sasabihin yung lahi mo, hindi sinunod niya po yan. At dito, meron po siyang pinakikiusap. Sumunod ba si Queen Esther o hindi? Pinagmalaki niya ba yung kanyang posisyon? Tayong mga tao, sa panahon po natin, kung nakaposisyon tayo, uutusan ka lang o may papakiusap o may a-advise lang sa iyo, yung nakabababa sa iyo, anak kang kapag maragul. Aba, dinoy ka. Mubalo ya akong makaposisyon. Balo ko nung na yung gagawin ko. Alam ko kung anong ginagawa ko. Ganyan tayo no po? Nakaposisyon ka pa lang yan. Hindi ka pa mang presidente. Si Queen Esther, reyna siya. Pero hindi niya po ginawa yan sa kanyang pinsan o sa kanyang tatay-tatayan. Sumunod po siya. Ano sinabi niya? Sige, pinsan, Mordecai, ipunin mo lahat ng mga Hudyo na nandito sa Susa. Mag-fasting kayo. Noon po, pag sinabing fasting, kasama na po dyan yung pagpipray. Yan po yung tradisyon nila.
Yan yung kaugalian nila. Kapag sinabing fasting, kasama na po yan. Tandaan po ninyo, ang pa-fasting po, hindi po yung hindi ka kakain, pero nanonood ka naman ng Netflix, nagbabasa ka ng kung ano-ano, nanonood ka ng TV, nakikinig ka ng mga love songs. Ano po, hindi po fasting yan. Diet lang po yan. Ang fasting po, pag nagpa-fasting po tayo, dapat lang po tayo mag-fasting. Ano po? Hindi po yung pinupwersa natin ang Diyos dito. Ipinapakita po natin dito na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Nakasandig pa rin po yung ating pananampalataya sa atin. Nag-fasting po sila. Hindi sila kumain. Ano po? Kaya, ano po yung sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 3? Sino po yung mga karakter sa Bible na ginawa po nila ang pagpapasting? 2 Chronicles chapter 20 verse 3, King Jehoshaphat proclaimed a fast in Judah to seek the guidance from the Lord. Bakit sila nag-fasting? Para po isik yung guidance ng Diyos sa kanila. Ezra 8:21-23. Ezra declared a fast with his people to humble themselves before God and seek protection for their journey. Nehemiah chapter 1 verse 4. Nehemiah fasted to seek guidance, wisdom, and favor from the Lord. Acts chapter 13 verse 2-3. Baka sabihin, lumang tipan lang po yan, Pastor. Ito po, sa New Testament. The disciples fasted to seek guidance from the Lord for their mission and ministry. Sa Matthew chapter 4 verse 2, Jesus fasted 40 days and 40 nights to prepare himself for his mission and ministry. Alam po ninyo, pinag-uusapan nga namin po sa pastoral staff, kung sa darating po ng ating ng anniversary po natin o ng gawin kaya natin na mag-prayer and fasting po tayo. Wala muna pong kakain ng katulad ng mga nakaraan pong mga taon na ginagawa po natin. Mag-fast muna po tayo. Subukan natin. Sino po yung nagpa-fasting dito? Wala. Pambira. Mga sikantabong mga Hindi po. Etabi sandarano. Hindi po. Subukan po natin para po maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay. Ito po, bakit nakasulat ito? Bakit nakasulat ito? Para po makapulot tayo ng aral. Para kung ano yung magaganda, gawin po natin. Kaya po dito makikita po natin, nag-fasting po ang mga Hudyo na nasa Susa at si Queen Esther. At makikita po natin dito, sa kalaunan, kung ano po yung kasagutan sa kanilang panalangin po, sa pagpapas po nila. Tandaan po ninyo, to have unfailing faith, it is necessary to pray and fast. At dito po, yung sinabi ni Queen Esther, if I perish, I perish. Pagkatapos po ng 3 araw ng pagpapas po nila, isinuot po ni Queen Esther yung damit niya, yung corona niya. At pumasok po siya kung nasaan po ang hari. Tandaan po ninyo, kapag hindi ka pinatawag ng hari, hindi ka dapat pumunta doon. Dahil ang kabayaran po niya ang kamatayan. Pero alam po ninyo, ang pabor po na kay Queen Esther. Pagpasok niya po, diyan ang hari nakaupo, nakaharap po diyan. Nakita niya kaagad si Queen Esther. Pinalapit niya po si Queen Esther. At alam po ninyo, yung mga hari noon, meron po silang parang tungkod na ganyan.
Yun po ay simbolo ng kapangyarihan. Yung golden scepter. Ano po? Ang ginawa po ng hari, inano po sa kanya, kay Queen Esther. Pagkatapos, hinawakan naman po ni Queen Esther. Ang ibig sabihin, may permiso na siya sa hari. Ano po? Kaya nung lumapit po si Queen Esther sa kanya, ang sabi po dito sa kwento, sa Esther chapter 5 verse 1 to 8, yung ating pong pangatlong, ano po, no? Tinatalakay po, Queen Esther risked her life to save her people. Tandaan po ninyo, nag-pass po sila. Nanalangin po sila. Ano po, kasama niya ang mga, si Mordecai at po ang mga Hudyo sa Susa. At siya naman yung mga kanyang mga katulong. Kaya po dito, makikita natin, talagang, ang yung sinabi niyang, if I perish, I perish. Yung sinabi po ni Esther na yan, ni Queen Esther, galing po sa kanyang puso. Tayo minsan nagsasalita tayo. O sige, nung mate. Pero ala naman kay puso tamo po, tsutana ka rin. Nepo, ika na mo bro. No, hindi naman kasi nanggaling sa puso natin eh. Para lang may masabi ka. Para mumikawani kayo. Pero si Esther po, nung sabihin niya yan, nanggaling po sa kanyang puso. Talagang totoo yan. If I perish, I perish, sabi po ni Queen Esther. Kaya nga ginawa niya, pumunta siya doon kahit na hindi siya pinapatawag ng mahal na hari. Pero ang pabor ng Diyos nasa sa kanya. Dahil yung prayer and fasting na yon, isa yon sa kasagutan na pabor o sinagot ng ating Panginoon. Na hindi siya mamamatay at bibigyan siya ng pabor ng mahal na hari. Kaya nga po, nangyari po yan. Kaya dito po sa chapter 5 ng Esther, chapter 1, verse 8, on the third day, Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace, in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her. Tingnan po niyo yung pabor. Lagi, pag nakikita ng hari, si Esther, lagi siyang nalulugod, nasisiyahan siya. Ano po? Alam mo, sa akin po, para sa akin, hindi po yung parang nararamdaman yung lust of the flesh kay Esther, hindi po. May pabor talaga ang Diyos na ginagawa po kay Esther. Ano po, yung talagang napiplis, nasisiyahan. Yung bang pag nakikita niya si Esther, lumalakas ang kanyang kalooban, apo, nagiging malinaw yung kanyang kaisipan. Kung meron siyang problema, ang hari, ano po, pag nakikita niya si Esther, nagiging ano po siya, anong tawag nito? Bila ko na yun ang makiisip ko. Anong tawag yun? Yung nagbibigay po ng kasiyahan sa kanya. Ano po? Anyway, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Ito po yung kinukwento ko kanina. Then the king asked, "What is it, Queen Esther?" Naman po. Nagtanong na po yung hari. "What is it, Queen Esther? Ano ang gusto mo? Reyna ko?" Sabi po niya. "What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given you." Aba, pambira, hari. Ano po? Ano ang gusto mo, mahal na reyna? Ano ba yung request mo, mahal na reyna? Kahit na kalahati pa ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Aba, sa panahon po natin, pag sinabi sa babae ng ganyan, siguradong, ano po, sasabihin niya lahat ang gusto niya para lang siguro tatanggapin niya yung kalahating ano po, kaharian. Ba, ka makwalta kanita? Ano po? Ngayong panahon pa naman natin, ang pera ang nagsasalita. Kung ano ang bihis mo, ganyan ka rerespetuhin. Kung ano meron ka, ganyan ka rerespetuhin. Diyan ka bibigyan ng importansya ng tao, di ba? Pag nakasasakyan ka ng mamahalin, naka Mercedes-Benz ka, naka Audi ka, naka ano ka po, yung mamahalin ng mga sasakyan, ano po,
Pag bumaba ka, talagang i-entertain ka niya. Halos magawa nila, bubuhatin ka na nila eh. Pero dito po, si Queen Esther, hindi niya po pinansin yun. Meron po siyang plano. Ano ang sabi? If it pleases the king, sabi po ni Queen Esther, let the king together with Haman, ano po, come today to a banquet I have prepared for him. Ano po? Kung kayo po ay nasisiyahan, mahal na hari, okay lang po ba na imbitahan ko kayo? Mamaya, sabi niya, ano po, meron po kasi akong hinandang konti lang na ano po, na handaan, na pagkain, pagsalusaluhan po natin. Isama po ninyo si Haman. Sabi niya po. Ano po? Tapos ano po ang sabi diyan? So the king and Haman went to the banquet Esther had prepared. Sa verse 6 po, as they were drinking wine, the king again asked Esther, now what is your petition? Inulit na naman po ng, ano ba yung gusto mo, Reyna? It will be given you, and what is your request? Even up to half the kingdom, it will be granted. Pangalawang beses na niya po sinabi yun. Ano po? Ano man yung hilingin mo? Kahit na yung kalahati pa ng aking kaharian, ibibigay ko. Nagjo-joke kaya si Haring ano po dito? Xerxes? O talagang gagawin niya? Pangalawa na niya kasing tanong eh. Hindi nagbabago po yung tanong. Yung pa rin, yung tanong niya sa Reyna. Ano po ang sabi? Esther replied, my petition and my request is this. If the king regards me with favor and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, let the king and Haman come tomorrow to the banquet. I will prepare for them. May nga na ngini, pepakananaw na ngini, pakananaw pa bukas, kinabukasan. Then po, ingkay. Ano po dyan? Then I will answer the king's question. At doon ko po sasagutin ang inyong katanungan. Alam po ninyo dito, kung babasahin po ninyo yung kwento, dahil 3:44 na po, ano po, iksihan ko na lang po. Ano. Kaya nga po dito, talagang doon sa chapter 6 po ng Esther, nung gabing matutulog po ang hari, hindi siya makatulog, parang may gumagambala po sa kanya. Alam po ninyo, nung kapanahunan ng mga haring yan, kung ano man po yung nangyayari sa kaharian nila, meron po silang record, nakasulat po yan. Meron po kasing pangyayari, noong maluklok na si Esther, na maging reyna po siya, at si Mordecai naman, natural, pinsan niya yan eh. Ano po, meron na po siyang katungkulan, o meron na po siyang, meron na siyang permit na pasok, labas na siya sa palasyo. Namamasyal si Mordecai. Napunta siya doon sa isang bulwagan. At doon sa bulwagan na yon, hindi alam nitong dalawang eunuch na tagabantay po nung gate na may binabalak na masama sa hari. Narinig po ngayon ni Mordecai na itong dalawang ito may balak na patayin yung hari. Kaya nung marinig po ni Mordecai yan, agad niyang pinuntahan na ibinalita yan kay Queen Esther. At si Queen Esther naman po, agad niyang ibinalita, ikinuwento yan sa mahal na hari. At yung mahal na hari naman po, pinaimbestiga niya yan. At totoo pala yung balita. At nung pinahuli yung dalawa, patay sila. Yan po ay nakasulat yan. Lahat po na nangyayari. Kung ano man po yung nangyayari sa kaharian ng hari, meron po silang record. Kaya yung ginawa po ni Mordecai na yan, naka-record po yan. At dito sa chapter 6 na ito, dito po yung hindi makatulog yung hari. Pagkatapos ang ginawa niya, dahil naisipan niya, naisipan niya na pinakuha po yung, yung record na yan. Tapos pinabasa niya. At habang binabasa po dyan, sabi nga po doon sa verse 2, in those records, he discovered an account of how Mordecai had exposed the plot of
Bigthana, ito po yung dalawa, at saka si Teres, yung dalawang gustong mag-assassinate sa hari. Sabi niya, oo nga. Ngayon, iklaan ko na lang po, oras na. Ang tanong niya doon sa nagbabasa, ano ba yung gantimpala na ipinagkaloob natin o binigay natin kay Mordecai? Nabasa po nung nagbabasa. Mahal na hari, wala po. Wala pa po tayong binibigay, wala pong gantimpala na naibigay kay Mordecai. Pagkatapos po na nagkukwentuhan po ng ganyan itong dalawa, bigla naman meron taong pumasok po dito sa pintuan ng palasyo. Narinig po ng hari, sino yan? Na pumasok, sabi niya, yung maingay. Nakita po nila si Haman. Haman! Sabi siguro niya, Kenny, sabi niya. Dahil itong si Haman po, galit na galit kay Mordecai at saka sa mga Hudyos. Tandaan po niya, nagpalabas siya ng utos. Na doon sa 13 ng 12 taon, papatayin lahat ang mga Hudyo. Nakapirma po yan. May po ng singsing ng hari. Kaya naman po itong ang mahal na hari, noong pinapasok niya si Haman, Haman, kininapen, ating kungkutang keka. Sabi niya, ano ba ang gantimpala o ang gagawin sa isang tao na nakapagsiya o nakapagbigay ng kasiyahan sa hari? Mayabang kay Haman eh. Tingnan po ninyo yan. Ang sabi po ni Haman, akala ni Haman, ang tinutukoy ng mahal na hari dito, siya. Pero ito po, si Haman thought to himself, whom would the king wish to honor more than me? Sabi niya po, talagang mayabang ini. So, he replied, if the king wishes to honor someone, he should bring out one of the king's own royal robes. Ilabas po ninyo yung kasuutan po ninyo. Mahal na hari, yung sinuot po ninyo nung maging hari kayo. At yung corona, sabi niya. At pasakayin po ninyo doon sa sinakyan ninyong na kabayo o yung chariot po. Yan ang sabi niya. Akala ni Haman, siya yun eh. Kaya nga, natuwa naman po ang hari sa sinabi niya, very good, Haman. Sabi siguro po, kinukwento ko na lang po sa language natin. Excellent. Sabi po ng hari kay Haman. Sige, sabi niya, kunin mo yon. Yung robe ko, yung corona ko. Handa mo na rin yung chariot, yung kabayo. At pagkatapos, sabi niya, ipasuot mo yan kay Mordecai. Tawagin mo si Mordecai. Ika naman, iniisip mo, ikaw yon. Pagkatapos ngayon, yung kinamumuhian mong tao, siya pala yung, magsusuot, yung lahat na sinadjust mo sa mahal na hari, sa kanya mo gagawin. Tinawag si Mordecai, piblasan mo Haman, pasulod mo na nga, ningega na gana. Siguro po nung binibihisan ni Haman, si Mordecai, kalali ka dahan-dahan ka. Sige, suot. Makanyan, ganito ang gawin mo. Si Haman, siyempre, nangliliit po siya sa kahihiyan. Pag inaayos yung dito, mo ko sa sakalan. Sabi niya, nakabantay po yung mga yung mga utusan po ng hari. Tinitingnan yung ginagawa po ni Mordecai. Ni Haman kay Mordecai. Kasi po, noon, kapag may iniutos po ang hari, kapag hindi mo sinunod, kahit na maliit po na yung pinapagawa sa iyo, ang kabayaran niyan, kamatayan po yan. Kaya naman itong si Haman walang magawa. Talagang isinuot po niya ng maayos. At nung isinakay po, ipaparada siya. Sabi nga ni Haman, iparada mo po dito sa lungsod, sa Kapitolyo ng Susa. At meron pong sigaw. Ano po yung sigaw na yan? So dito po, basahin ko na lang po. So Haman took the robes and put them on Mordecai, placed him on the king's own horse, and led him through the city square, shouting. Ito po yung sinisigaw. Lahat ng mga opisyalis kasama si Haman
Ano po yung sinisigaw nila? Sabi po diyan, this is what the king does for someone he wishes to honor. Paulit-ulit po yan. Sinisigaw. Ano kaya palagay ninyo sa itsura ni Haman? Nung sumisigaw po siya yan. At ang nakasakay doon sa chariot, ano po, si Mordecai. Tandaan po ninyo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi po, God opposes the proud and give grace to the humble. Ano pong meron kayo? Sana, hindi po tayo katulad ni Haman. Mahirap po yung napapahiya. Mangliliit ka. Tapos, yung kinamumuhian mo na gusto mong patayin, siya yung binibihisan mo ng damit ng hari. Pagkatapos, ipaparada mo siya. Sumisigaw ka. This is what the king does for someone he wishes to honor. Alam po niyo pagkatapos nito, umuwi si Haman sa kanila. May kulubot siya. Kayang kamarinayan. Siguro may lagnat siya. May sakit siya loob. Pero ano po ang nangyari dito? When Haman, sinabi niya po sa kanyang asawa at dun sa kanyang mga advisor. When Haman told his wife Zeresh and all his friends what had happened, his advisor and his wife said, since Mordecai, this man who has humiliated you, is of Jewish birth, you will never succeed in your plans against him. Nung una po, iba yung advice nila eh. Ano po? Alam po ba ninyo dito na si Mordecai, si Haman, sa sobrang galit niya po sa mga Hudyo kay Mordecai, nagpatayo po siya ng isang matulis na poste na 75 feet po ang taas. Matulis po yan, hindi siya krus. Ang plano niya, itutuhog niya doon si Mordecai. Sa taas po ng 75 feet, mataas po dyan sa poste natin, kung nakikita niyo may transformer dyan. Yan, 45 feet lang po yan. Dagdagan mo pa ng 30, manapakataas. Hindi ba mayabang si Mordecai, si Haman? Na gusto niya ipakita niya doon sa lungsod ng Sosa, na kapag itong si Mordecai, tinuhog niya, kitang-kita ng buong Sosa. Mayabang yan talaga. Ingkain. Pero ano po ang nangyari dito? Kaya nga sabi ng ng asawa niya at ng mga kaibigan niya, this man who has humiliated you is of Jewish birth. You will never succeed in your plan against him. It will be fatal to continue opposing him. Verse 14, while they were still talking, the king's eunuchs arrived and quickly took Haman to the banquet Esther had prepared. Tatandaan po ninyo yung pinrepare ni Esther na pangalawang handaan, piging, niyaya niya uli ang hari at si Haman dito. Pinagmamalaki po ni Haman ito sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, alam ba ninyo, ito yung aking kaharian, ito yung kayamanan ko. Meron ako 10 lalaking mga anak. Sabi niya, kanya po, at ako ang pangalawa sa trono. Ako lang ang binigyan ng hari, ng kapangyarihan. Makanya niya kayabang. Basahin po ninyo, makakatulay. Kwento na po. Pero napakaganda po ng kwento. Pinagmamalaki niya yan. Nginimangong pito yan. Lahat ng kanyang plano, bumaligtad ngayon. Kaya po dito, ang sabi doon sa Esther chapter 7, so the king and Haman went to Queen Esther banquet. Yan, pumunta na po sila ngayon. Kinabukasan. Pumunta na sila. Si Haman at ang hari. On this second occasion, while they were drinking wine, the king again said to Esther, nagtanong na naman, may pakali. Hindi po mapakali ang hari hanggang hindi po niya nakukuha yung sagot ni Reyna Esther, ni Queen Esther. Doon sa tinatanong niya, tell me what you want, Queen Esther. What is your request? I will give it to you, even if it is half the kingdom. Hindi talaga nagbago yung kanyang sinasabi kay Queen Esther. Ibibigay ko pa rin yung kalahati ng aking kaharian. Queen Esther replied,
If I have found favor with the king, and if it pleases the king to grant my request, I ask that my life and the lives of my people will be spared. Ang lakas po ng loob na sinabi niya ito. Mahal na hari, kung akin pong yung request ko po na ang buhay ko at ang buhay ng aking mga kababayan, ma-spare. Saan? For my people and I have been sold to those who will kill, slaughter, and annihilate us. Ibinenta po kami, sabi niya. Papatayin kami. Slaughter, talagang uubusin po silang lahat. Annihilate, pag sinabing annihilate, walang matitira. Kasi yun ang ginawang utos po ni Haman sa 127 na lalawigan. Kaya po ang sabi dito? If we had merely been sold as slave, kung mahal na hari, kung kami po ay binenta lang bilang mga alipin, alang problema po. Sabi po ni Esther, sabi po niya, I could, sabi niya, remain quiet, mananahimik na lang po ako kung ang gagawin lang sa amin, yung ibenta lang kami na maging alipin, sabi niya. For that would be too trivial a matter to warrant disturbing the king. Masyado naman pong, sabi niya, na istorbuhin ko pa kayo, mahal na hari. Sabi. Ano po ang sabi dito sa verse 5? Who would do such a thing? Mita si presyon ngini. Haring Xerxes. Nino yung gawa kaya ka kanini? Sabi po. King Xerxes demanded, who would be so presumptuous as to touch you? Esther replied, siguro si Aman po, makaluklok yan, nakaupo, iinom-inom siya. Pero ninenervyos na siya niyan. Katabi niya pa naman yung hari. Tumaas na yung boses ng hari. Sino ba yung gagawa sa iyo nito? Siguro nung nakaupo po si Haman. Kung nakadiretso po siya nakaupo, unti-unti nahuhulog na siya sa upuan niya. Tapos yung hawak niya pong kopa, nanginginig na niyan. Kaya dito, ang sabi ni Queen Esther, then the king, sabi po dyan, Esther replied, this wicked Haman is our adversary and our enemy. Itong si Haman, sabi niya, siya po yung masama, na siya po yung gustong magpapatay sa amin. Sabi po ni Queen Esther, Haman grew pale, minimut laya po ngini. Si Haman, with pride before the king and queen. Then the king jumped to his feet in a rage and went out into the palace garden. Hindi patalakad niya po. Napatayo po ang hari. At lumabas po siya. Pumunta doon sa may hardin. Siguro iniisip-isip po ni Haring Xerxes, pambihira itong aking kanang kamay na ito. Siguro nanghihinayang din po siya. Dito sa kanyang kanang kamay. Pero mayabang niya. Pero mas pinaniniwalaan niya si Reyna Esther. Ano po ang sabi po dito? Sabi diyan, Haman, however, stayed behind to plead for his life with Queen Esther. Habang nasa labas po, yung hari, si Xerxes, nag-iwan po si Haman. Si Queen Esther naman po, alam po ninyo kung anong ginawa niya. For he knew that the king intended to kill him. Alam na po ni Haman, matene kanini. Sabi niya. Sa verse 8, in despair, he fell on the couch, where Queen Esther was reclining. Nakaupo po si Esther, makakanyin niya. Pagkatapos, itong si Haman naman po, just as the king was returning from the palace garden, babalik na po ngayon yung hari. Papasok. The king exclaimed, will he even assault the queen right here in the palace before my very eyes? Aba, sabi niya, nanggagawa ng Haman na ini. Siguro sa salita po natin alayang respeto, maski naman kining kakong palasyo. Na ano pa yung gawa na king reyna ko? Sabi po, no? Ano po anong nangyari po dyan? And as soon as the king spoke, habang nagsasalita po ang hari,
his attendants covered Haman's face, signaling his doom. Alam na po nung kanyang mga kasamahan, yung mga eunuch, yung pagtaas pa lang ng boses po ng hari, alam na po ng mga eunuch kung anong gagawin po nila. Kaya nga nilapitan nila si Haman, tinakpan na po yung ulo niya. Hindi ba noon po, nakikita natin hanggang ngayon naman, itim yung pinantatakip sa ulo pag binibitay. Ano po? Yan po yung ginawa kay Haman. Ano po ang nangyari? Then Harbona, one of the king's eunuchs said, Haman has set up a sharpened pole that stands 75 feet tall in his own courtyard. Nagsalita ngayon yung isang eunuch, si Harbona. Alam po ninyo, mahal na hari, si Haman po, nagpatayo po ng isang posting napakataas na 75 feet po ang taas. Sabi niya, doon sa kanyang sular, bakuran, sabi niya. Talagang mayabang yung Haman eh. Kaya na. Pinapakita niya, makapangyarihan po siya. Kaya yung gagawin niya sana kay Mordecai, doon pa sa sarili niyang sular. Mayabang niya, yung pinapakita dito? Makapangyarihan niya. Yan po. Kaya nga, ano po ang nangyari? He intended to use it to impale Mordecai, the man who saved the king from assassination. Then impale Haman on it, the king ordered. So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai, and the king's anger subsided. Hindi po krus yun. Mataas na poste na matulis po sa itaas. Kaya nga kung itutuhog ka po doon, tinuhog ka dito, natural, nakaganyan po ang itsura mo doon. Kaya kung patahiyaya ka pa, yun ang plano po ni Haman kay Mordecai. Yung ipahiya talaga ang mga Hudyo. Pero ano po nangyari? Yung ipinatayo niya, yung ginawa niya yung ng pantuhog kay Mordecai, siya po yung itinuhog. Alam po ninyo, iba ang pamamaraan ng Diyos kapag may takot ka sa Kanya. Dito po, makikita rin po natin kung paano po binigyan ng priority ni Esther at ni Mordecai ang Panginoon. Nung wala na silang magagawa, nung sabihin na po ni Esther na, if I perish, I perish. Pinahintulutan ba ng Diyos yun? Hindi, bakit? Kasi inuna nila yung Diyos eh. Sige, sabihin mo kay Mordecai, ipunin niya lahat ng mga Hudyo, mag-fasting sila, mag-prayer and fasting sila. At kami rin, ng aking mga katulong, magpa-fasting din kami. Yun po yung kasagutan doon sa hiniling po nila sa ating Panginoon. Para hindi po mabura ang lahi po ng mga Hudyo. Sa Genesis chapter 3 po, kung alam po ninyo, yung pong, ang devil po, si Satanas, noon pa lang po, talagang pinipigilan na niya yan, para po hindi maipanganak, hindi lumitaw. Ano po yung tagapagligtas po natin? Diyan po kasi sa lahi po yan. Noon pa man, kung mapapasan ninyo hanggang ngayon, ang gusto ng mga nakapalibot po na nasyon sa Israel, i-annihilate po sila. Tanggalin sila, burahin sila. Dito po sa mundong ito. Pero bakit hindi nila magawa? Dahil yung pabor po ng Diyos sa mga Israelites, hanggang ngayon yung pangako niya kay Abraham, I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Tinutupad po ng ating Panginoon yan. Tandaan po ninyo na very powerful po ang prayer and fasting. Malapit na po tayong matapos. Alas 6 nga tayo matatapos. At dito naman po, sa chapter 8, kung babasahin po ninyo yan, may kahilingan pa, hiniling si Queen Esther po sa mahal na hari. Dahil nga po, ang utos ng hari, hindi mo na mababali yan. Natatandaan ho ba niyo yung ginawang utos ni Haman na may selyo po, may tatak doon sa singsing ng hari
na pinauubos po lahat ng mga Hudyo. Ang sabi po ni Queen Esther, pwede ho ba, mahal na hari, gumawa po kayo muli ng kautusan para po sa atin i-repair, baguhin ninyo yung decree ninyo, yung pinag-utos ninyo, napapatayin po lahat ang mga Hudyo. Pinakinggan naman po siya ng mahal na hari. At doon po, tandaan ninyo, si Mordecai dito, siya na po yung pumalit kay Haman. Siya na ngayon yung second in command, siya na yung prime minister. At ang pangalan po ni Mordecai, kumalat po, naging tanyag po, si Mordecai sa buong Persia po. Kaya ganyan po natakot yung mga hindi Hudyo kay Mordecai. Tingnan po ninyo yung pabor dito. At dito pa rin po, tuloy-tuloy po tayo. Sa chapter 9 naman po, verse 3 and 4, and all the nobles of the provinces, the highest officers, the governors, and the royal officials helped the Jews for fear of Mordecai. For Mordecai had been promoted in the king's palace, and his fame spread throughout all the provinces as he became more and more powerful. Naging tanyag po, naging powerful po si Mordecai. Sino pa yung tumulong sa kanya? Yung bawat gobernador ng lalawigan, tinulungan siya. Para itong bagong utos na ito, maikahalat po at maprotektahan ang mga Hudyo. Alam po ninyo, kung babasahin po ninyo yan, bigyan ko na lang kayo ng konting background. Noong mangyari na po yung utos na yan, doon sa mismo sa Susa, capital ng Persia, naging matapang kasi ang mga Hudyo dyan. Alam po ninyo ang nangyari? Pinatay po nila yung 500 na Hudyo. Pagkatapos 300 na Hudyo. Nabalitaan po ng mahal na hari, paano pa kaya sa ibang lugar? Alam po ninyo lahat kung ilan ang pinatay ng mga Hudyo? 70,000 na mga kumakalaban sa kanila. Pinatay po nila lahat yan. Naging matapang po. Kaya noong panahon na yon, yung mga hindi Hudyo, magpakaila po, magpabaptize lang. Sige, mag-Hudyo na ako mo. Ay natakot sila, papatayin sila Nag-Hudyo po sila. Basahin po ninyo yung kwento, yung mga iba po. Kaya po, tingnan ninyo ang pabor ng Diyos sa isang taong may takot sa Kanya. Tandaan po ninyo, ang salita po ng Diyos, kahit kailan, matutupad po yan. Hindi po sinungaling ang ating Diyos. At ang Diyos, alam niya po kung ano yung nasa puso po natin. Itong pangunahin po ng mga karakter dito, si Esther at si Mordecai. Noong pa man, alam na ng Diyos ang puso po ng dalawang ito. Si Mordecai, talaga pong nasa sa kanya na rin yung pabor ng Diyos. At kung paano niya tinuruan itong kanyang pinsan na ito, na maging masunurin, unang-una sa Diyos, pangalawa sa Kanya. Kaya yung pabor po, yung promotion, makikita po natin, nauna lang si Esther. Si Esther, hindi niya pinagmalaki ang kanyang posisyon sa kanyang pinsan. Noong sabihin sa kanya, malay mo kaya pala nandiyan ka. Hindi niya kinontra yun. Ang sabi pa ni Esther, sige, ipunin mo lahat ang mga Hudyong tigasosa, mag-fasting kayo, kami rin magpa-fasting kami dito. Marunong pong magpasubmit, magpailalim. Si Queen Esther na kahit nasa posisyon na po siya, hindi niya ginamit yung posisyon na yon. Hindi niya ginamit yung posisyon na yon para maliitin ang kanyang pinsan. Kung hindi, sumunod pa rin po siya. Kaya pinagpala pa siya. Kaya ganun din po si Mordecai, naging prime minister po siya. At dito po makikita natin, sa Mark chapter 8 verse 35, ang sabi po, for whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Kaya nga yung sinabi ko sa inyo kanina, yung sinabi po ni Queen
Esther, if I perish, hindi lang po sa bibig niya, hindi lang po salita yun. Galing po yun sa kanyang puso. Tayo po kaya, sa panahon pong ito, nakikita natin kung paano po nagiging masama ang kapaligiran po natin. Lahat po ng nakasulat sa Bible, yung mga prophecies, nangyayari na po. Tandaan po ninyo ang orasan natin, ang bansang Israel, kung ano po ang nangyayari. Ang bansang Israel. Ngayon po, ang sitwasyon sa bansang Israel, painit na po ng painit. Dahil Iran na po ang kanilang, ang sabi ng Iran, isa sa mga leader po nila, i-annihilate nila ang bansang Israel. Uubusin po nila. Tutunawin nila. Pero meron po tayong Diyos na makapangyarihan. Tandaan po niyo. Sabi ko nga, bakit dito sa ating bansa, napakalaganap po ng graft and corruption. Sabi nga nung isa kong CEO kanina, yung mga nagtitinda na lang ng isang big kiss na dahon ng kamote. Pati sila marunong na ring mag-corrupt. Pag binili mo yung isang big kiss, sabi niya, pagdating mo sa bahay, hatiin mo yan. Halos wala kang makukuha doon sa isang big kiss na na yan, sabi niya, ng dahon ng kamote na yan. Sabi niya. Laganap po ang corruption. Tayo naman po, ano ang ginagawa natin? Katulad po tayo ni Mordecai, nababalitaan po natin yung ganyan. Ano yung nasa puso natin? Ipinapanalangin po ba natin ang mga nakaupo sa ating gobyerno? Lahat? Natutuwa po ako na sa mga prayer points po natin kasama ang mga government official po natin. Hindi man po natin nakikita na kumikilos ang Diyos, pero kumikilos ang Diyos. Kung tayo po ay magsasama-sama na nagnanalangin, tumutulog po sa ating Panginoon. Hindi po natin nakikita, pero alam po, mararamdaman natin na meron pong ginagawa o kumikilos ang ating Panginoon sa mga government official na yan. Huwag po tayong huminto. Sabi ko nga, bakit hindi pinapabayaan ng ating Diyos ang bansang Pilipinas? Dahil po isa tayo sa mga bansa na bumoto. Tayong pinakahuli na bumoto sa Israel para maging nasyon po ang bansang Israel. Tayo po yung pinakahuli. Kung hindi tayo bumoto, ang bansang Israel, wala po siya ngayon. Hindi po natin alam kung sinong gagamitin ng ating Panginoon. Pero ginamit niya po tayo. Kaya tayo po, mapalad pa tayo. Nandiyan pa rin yung favor ng Diyos sa atin. Kaya nga po, katulad ni Mordecai, katulad po ni Esther, sana yung puso po natin maging katulad ng puso po nila. May compassion po sila. Tayo, paano natin pwedeng ipakita yung compassion po natin? Marami pa po sa mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Hesus bilang sarili niya tagapagligtas. At meron po tayong assignment. Ang assignment po na yun para po dalhin sa kanila ang mabuting balita na mahal sila ng ating Panginoong Hesus. Last verse po, sa Galatians chapter 4 verse 4, but when the set time had fully come and sent His Son, God sent His Son, under the law, yan po yung NIV, but when the right time came and God sent His Son, born of a woman, subject to the law. Ano po yung panahon na itinakda po? Alam po ninyo, nandun tayo. Yung panahon na itinakda yan, bakit nandyan tayo? Bakit nandito tayo ngayon sa panahon na ito? Meron po tayong assignment. Katulad po ni Queen Esther. Meron tayong assignment para po i-save natin. Kunin natin. Samsamin po natin, agawin natin
yung mga mahal natin sa buhay sa kamay ng kaaway para po makasama natin sila na manambahan dito at makasama at maranasan nila ang pag-ibig po ng Diyos sa kanila. Yan po yung assignment po natin. Amen po ba? You are in your situation now because God has purpose for you for such as this. Unfailing faith is to trust and obey God in whatever situation you may be. Amen po ba? Mag-review na po tayo the unfailing faith of Queen Esther. Queen Esther submitted herself to a godly person. Queen Esther empowered herself through fasting. Queen Esther risked her life to save her people. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang banal at makapangyarihan buhay na salita. Kaya po sa mga bisita po natin, hindi po aksidente na naririto kayo at narinig po ninyo ang banal at buhay, makapangyarihan na salita ng Diyos. Mahal po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung gusto po ninyong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sarili ninyong tagapagligtas, wala po kayong ibang gagawin. Ito lang po 2 verse na ito babasahin ko sa Romans chapter 10 verse 9. Pwede po po sa screen natin. Romans chapter 10 verse 9. Basahin po ninyo. Basahin po natin. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Hindi na po ninyo dapat gawin yung pasakitan po ninyo, pahirapan ninyo ang sarili ninyo. Ang gagawin lang po ninyo yung Romans chapter 10 verse 9 at yung 1 John 1:9 po. Yung 1 John 1:9. Ang sabi po diyan, if we confess our sin, kanino po ninyo i-confess ang inyong kasalanan? Sa ating Panginoong Jesus, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kahit yan lang po yung gagawin ninyo, mga kapatid, sigurado po yung pangalan po ninyo maisusulat po sa buhay, sa aklat ng buhay. Tatanggapin po kayo ng ating Panginoon. Kahit na ano po yung ginawa ninyong kasalanan na yan. Kapag lumapit ka sa ating Panginoon, tinanggap mo siya bilang sarili mong tagapagligtas, Panginoon ang buhay mo. Kahit na ano pa yung kasalanan na yan, hindi na po aalalahanin ng Diyos. Ni bakas man yan, ni peklat man yan, wala na po yan. Burado na po yan sa Diyos. Hindi na niya po alalahanin. Kung sincere ka sa iyong puso, sa gagawin mo sa hapong ito. Mahal po kayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, mahal po tayo ng ating Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo.